Mga kabayan, bistado ang sikreto at di umano ay modus nitong si Banban na Tarlac Mayor Alice Go matapos gisahin sa Senado at mabunyag ang mga properties at mamahaling sports car na nakapangalan sa kanya. Sabi ni Senator Risa Hontiveros may mga hawak silang dokumento na magpapatunay na pag-aari ni Mayor Alice Go ang mga sports car at mga properties. Pero paulit-ulit naman itong itinatanggi ng alkalde. Sabi nyo kasi, hindi sa inyo yung McLaren na 620R. May photo kami dyan. Yes po, Your Honor. Hindi po siya sa akin. Oo, pero yung ipapakita ko pong photo, yung nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. Yung isa pa. Opo. Wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po yung may-ari po, Your Honor. Kasi mayroon pong car show po sa Tarlac that Yun. time. Opo. Wala pong dokumento po. Hiniram ko lang po siya. Nakalagay kasi dito, the McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Guo. December 11 po yan sa Concepcion, Tarlac. Opo. At kaya ko po ito itinatanong, Mayor, no? Itong McLaren, nakita rin po sa isang parking lot sa isang condominium sa Pasig City. Chinek natin yung conduction sticker na malinaw na nakadikit sa sasakyan. Isang hamak na Dongfeng utility vehicle. Dagdag pa ni Hontiveros na maituturing na isang misteryo kung bakit biglang nawala at natanggal ang conduction sticker na nakadikit sa sasakyan ni Go kahit ipinagbabawal ito sa batas. Maging ang nasa 10 mga properties na di umano ay pag-aari ni Go ay itinatanggi rin niya. So another mystery. Ako rin Opo. But wait, there's more. Nung sumunod na araw, wala na po yung conduction sticker. May nagtanggal. Isang misteryo to, no? Tulad ng mga disappearing real assets sa SALN. Ito naman disappearing conduction sticker. So kapansin-pansin po, yung SALN ng June 30, 2022 ay may nakalistang 10 na mga real properties. Your Honor, first time po, hindi po ako marunong. Kaya nag-file na lang po kami ng amendment po doon sa SALN po. Anong hindi nyo alam dun sa 7 real properties na dinisclose nyo nung June 30 SALN pero hindi nyo na dinisclose noong June 30? Samantala, hindi lang sa Senado, kundi maging sa Kongreso ay nagkaroon na rin ng pagdinig sa kontrobersyal na pagkatao ni Banban Mayor Alice Go. Sabi ng isang kongresista, hindi ka paniwala ang sinabi ni Mayor Go na isa siyang Pilipino at hindi siya spy ng China. Well, I find their statements not credible. No? Madali naman po magsabi na mahal mo yung sarili mong bansa eh. But the matter is, what she's claiming is contrary to what is appearing in the documents. May mga records po na nakalagay doon, yung citizenship niya is Chinese. No? And of course, the surrounding circumstances, that there was a late registration of her birth, and of course, dubious din, no? Yung kanyang pagkaupo bilang mayor ng Bamban Tarlac. So nakaka-alarma po ito, no? Na baka gawin itong mga modus or scheme ng ibang mga foreign individuals na gusto po na gumawa ng mga illegal activities dito sa ating bansa. Ayon naman kay Congressman Ernest Dionisio ng Tondo, puro kwento na lang ang sinasabi ni Mayor Go at walang tumutugmang sagot sa mga tanong sa kanya ng mga senador. Kasi nung nagkaroon ng Senate inquiry, maraming natanong, hindi niya nasagot. By the time na sumagot siya, puro kwento na lang yung sinabi. I think more than kwento, she should show evidence of such na, para paniwalaan siya. Yung katabi ko, isang magandang abogada. Alam niya na dapat evidence, hindi kwento. Doon sa amin sa Tondo, may kasabihan, puro kwento, walang wenta. Kailangan magpakita ka ng ebidensya para mapaniwalaan ka ng ating bansa. Samantala, ayon naman sa mambabatas na si Robert Ace Barbers, nagiging modus na ito ng mga Chinese kung saan ay kumukuha sila ng Filipino citizenship doon sa sinasabing late registration para makagawa ng iba't ibang modus o racket
dito sa ating bansa gaya ng ginawa ni Mayor Alice Go. Dapat talagang masilip dahil unang-una yung nagiging modus kasi ng mga Chinese ngayon na kumukuha ng Filipino citizenship, no, doon sa sinasabing late registration. Hahanap sila ng local civil registrar, karamihan dito ay sa probinsya, magpapa-issue sila ng certification that they were born in that barangay, ganitong date, at ang magtataka tayo dahil puro lahat sila late registration. Lahat po sila pinanganak sa Comadrona. Wala hong pinanganak na ospital dyan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Okay, for my second question po, ibang topic po. Si Mayor Alice Guo po recently said categorically, she refuted na isa siyang spy or asset po ng China. And on top of that, she said na she is Filipino and mahal po niya ang ating bansang Pilipinas. Do you find her statements believable or credible po? Well, I find their statements not credible. No? Madali naman po magsabi na mahal mo yung sarili mong bansa eh. But the matter is, what she's claiming is contrary to what is appearing in the documents. May mga records po na nakalagay doon, yung citizenship niya is Chinese. No? And of course, the surrounding circumstances, that there was a late registration of her birth, and of course, dubious din, no? Yung kanyang pagkaupo bilang mayor ng Bamban Tarlac. So I guess the Office of the Solicitor General is in the right track, wherein I guess they're planning and studying to file a quo warranto procedure, no, wherein to question the legitimacy of her being a mayor, no, because the quo warranto basically is by what authority does the person is occupying the seat. So titignan ho natin yung aspeto ng kanyang citizenship, and of course yung involvement niya rin dito sa illegal na operasyon ng Pogo sa kanya pong lugar. So I guess it's not credible, and I would say it's dubious, no, yung kanya pong mga statements. Kasi nung nagkaroon ng Senate inquiry, maraming natanong, hindi niya nasagot. By the time na sumagot siya, puro kwento na lang yung sinabi. I think more than kwento, she should show evidence of such na, para paniwalaan siya. Yung katabi ko, isang magandang abogada. Alam niya na dapat evidence, hindi kwento. Doon sa amin sa Tondo, may kasabihan, puro kwento, walang wenta. Kailangan magpakita ka ng ebidensya para mapaniwalaan ka ng ating bansa. So kung hindi po siya spy or asset, baka tourist. Ano? Baka po. So, I would like just to comment about that issue, because kung dito nga po sa Kongreso ay meron pong procedure on granting Filipino citizenship, no? The naturalization process. Ipinapasa po yan ng Kongreso. So dito, mukhang dubious at questionable because of the late registration. So kung yung nakikita ho natin dito, baka circumvention ito ng ating pong saligang batas at ng mga administrative process. So a foreign individual can just conveniently registered her birth late, and the local civil registrar will issue a birth certificate, and that will be properly recorded in the PSA. And the basis of that documents, he can ask and apply for issuance of a Philippine passport. So for all intents and purposes, she or he is a Filipino citizen. So nakaka-alarma po ito, no? Na baka gawin itong mga modus or scheme
ng ibang mga foreign individuals na gusto po na gumawa ng mga illegal activities dito sa ating bansa. Ako, dagdagan ko lang ulit yung sinabi ng ating mga kasama dito. Itong si Mayor Alice Guo has been identified to be an associate of two Chinamen, no, na nahuli sa Singapore for money laundering. So malaking issue yun. So dapat talagang masilip dahil unang-una yung nagiging modus kasi ng mga Chinese ngayon na kumukuha ng Filipino citizenship, no, doon sa sinasabing late registration. Hahanap sila ng local civil register, karamihan dito ay sa probinsya, magpapa-issue sila ng certification that they were born in that barangay, ganitong date, at ang magtataka tayo dahil puro lahat sila late registration. Lahat po sila pinanganak sa Comadrona. Wala hong pinanganak na ospital dyan. So again, no, that's an alarming information that we should all look into. Marami na hong issue tungkol sa fake Filipino passports na nai-issue dito sa mga ito. Not fake, no? Authentic, original Filipino passports, pero spurious and dubious yung mga supporting documents that they submitted. Lalong-lalo na yung birth certificate. Lahat po yan, pinanganak, Comadrona, lahat po yan sa probinsya, lahat po yan ay late registration. So again, no, that's a cause for alarm. That's why dun sa investigation ni Congressman Paduano, isa yun sa usapin na sinisilip po natin. So kapansin-pansin po, yung SALN ng June 30, 2022, ay may nakalistang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na mga real properties covered by mga TCT. Bawat isa nito covered by TCT. 3, 6, 7, 8, 9, 10, kung di ako nagkakamali. Pero yung SALN nyo na July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, 3 na lang ang nililistan yung real properties, all covered by TCT. So, ano pong nangyari sa pagitan ng June 30, 2022 at July 1, 2022? Kasi June 30, meron kayong dinisclose na 10 real properties bilang assets, pero biglang kinabukasan, 3 na lang. Ano na nangyari dun sa 7? Your Honor, first time po, hindi po ako marunong. Kaya nag-file na lang po kami ng amendment po doon sa SALN po. Anong hindi nyo alam dun sa 7 real properties na dinisclose nyo nung June 30 SALN pero hindi nyo na dinisclose noong June 30? Your Honor, doon sa SALN po na inamend po ng accountant po, ito-double check ko po ulit. Pero I believe baka nagkamali lang po sila sa date. So, inamend ng accountant. Pero, syempre, i-check ito ng mga legal officers nyo at pipirmahan nyo. Pinirmahan nyo pareho ang SALN. Lahat po kami nagsasubmit ng SALN. Ayan, may pirma kayo nung June 30, SALN, may pirma din kayo, yes, nung July 1 na SALN. And in fact, parang daming time warp na nangyayari dito eh. Yung date, yung SALN date July 1 ay actually unang sinabit sa amin. No? Na parang maraming mali at kulang. Yung later na nasubmit sa amin ay yung June 30 na SALN na mas maraming impormasyon. Opo, Your Honor. Ito-double check ko po ito. Backtrack ako sa, sabi nyo kasi, hindi sa inyo yung McLaren na 620R. May photo kami dyan. Yes po, Your Honor. Hindi po siya sa akin. Oo, pero yung ipapakita ko pong photo, yung nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. Yung isa pa.
Opo. Wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po yung may-ari po, Your Honor. Kasi mayroon pong car show po sa Tarlac that Yun. time. Opo. Wala pong dokumento po. Hiniram ko lang po siya. Nakalagay kasi dito, the McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Guo. December 11 po yan sa Concepcion, Tarlac. Opo, car show po yun sa Concepcion po. At since nasa probinsya po kami, gusto lang po namin mapasaya po yung mga kababayan po namin. Kanino po yung McLaren? Kay Sir Roy po. Roy? Rodri. Bibigay ko po agad ngayon yung apelyido po. Hindi Confirm nyo ko lang alam po. yung nagpahiram sa inyo ng 33 million peso car? Rodrina, 18 million pesos ang duties niyan. Siguro naman, alam niya yung pangalan nyo dahil pinahiram niya ang napakamahal na kotse. Dapat alam niyo yung pangalan niya. Opo, ma'am, i-message ko na po ngayon. Hindi lang po ako masyado sure po doon sa surname po niya. Anong pagkakilala niyo sa surname niya? Rodriguez po. Roy Rodriguez? Rodriguez. Sino po siya? Sa kanya po yung McLaren po. Pero sino po siya na nakaka-afford ng isang McLaren? Kakilala ko po siya. Nakilala ko po siya, gawa po ng mga sasakyan po. Okay. Itatanong ko rin yung sasakyan. Siya ba ay isa sa mga incorporators nyo dito sa West Cars? Hindi po. Nakita ko lang po yung dokumento. Sige po. At kaya ko po ito itinatanong, Mayor, no? Itong McLaren, nakita rin po sa isang parking lot sa isang condominium sa Pasig City. Chinek natin yung conduction sticker na malinaw na nakadikit sa sasakyan. May 13 po yun. Ayan. We had it checked sa LTO at ito naman po yung lumabas. Hindi po yata McLaren ang nakarehistro. Isang hamak na Dongfeng utility vehicle. So another mystery. Ako rin Opo. But wait, there's more. Nung sumunod na araw, wala na po yung conduction sticker. May nagtanggal. Bakit naman po ganyan yung mga kaibigan nyo, Mayor? Ayan wala na yung sticker. Your Honor, hiniram ko lang po siya para po dun sa car show. In fact, makikita at malalaman nyo rin po dun sa mga tao nakakita, dumating po siya nakatow. Kasi eto na po, Padiernos. Roy Padiernos. Opo, Roy Padiernos. Sino po si Roy Padiernos? Siya po yung may-ari po ng sasakyan. Ano po siya? Kilala po, car dealer po. Car dealer. Opo. Pero car dealer ba siya sa West Cars? Hindi po, Your Honor. Alright. So, isang misteryo to, no? Tulad ng mga disappearing real assets sa SALN, ito naman disappearing conduction sticker. And by the way, ganong kalaki po yung West Cars, Mayor? Yung West Cars po, yan po ay isang showroom lang po ng mga sasakyan po. Pero ano yung value ng negosyo niya at yung mga sasakyang dinidisplay sa showroom? Magkano yung kabuang halaga ng West Cars? Yung showroom po, buy and sell po siya. So, nagpapadisplay po yung mga tao po. Kung gusto po ibenta yung sasakyan, doon po dinidisplay po. So, magkano po yung kabuang halaga ng negosyo ng West Cars? Your Honor, hindi po ako sure po doon sa eksakto, pero buy and sell po siya ng mga second hand po na sasakyan po yung West Cars. Malaking negosyo siya or maliit? Considering po, gitna po siguro po, Your Honor, kasi second hand na sasakyan po yung mga binibenta po doon sa West Cars po. I doubt na middle-sized lang at hindi lang po second-hand cars yan. Second-hand, yes, mayroon. Pero meron ding mga brand new. At hindi mga pipitsuging kotse. May ka-level ng McLaren, may kung ano-ano pang mga social na brand, mga limousine, mga bridal cars, mga bulletproof vehicles. Hindi po yan gitnang size na ano. I wish, Mayor, na pwede nyo nila kaming sagutin ng diretsyo. Hindi parang mga nagda-divert na mga sagot
na pag pina-follow up naman namin ay nalalaman po na hindi po accurate or makatotohanan yung sagot. Ilan po ang kotse sa inventory ng West Cars? Your Honor, as much as possible, ayaw ko po sumagot ng I don't know at hindi ko po alam. Pero as of the moment po, hindi ko po talaga alam. Gawa po ng West Cars po, buy and sell po, may nagpapadisplay. Pagkatapos po, benta, bili, benta, doon po yung nangyayari po doon sa West Cars po.